Okay, so like and share sa lahat na nang nanonood ngayon. Like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, importante po na mag-subscribe po tayong lahat ha, especially sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV. Para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, hawak-hawak nyo, o from time to time, magno-notify yan na meron tayong bagong in-upload si Donmar TV. At live na si Donmar TV. May breaking news si Donmar TV. Kung nakasubscribe kayo sa akin, mag-notify yan sa cellphone ninyo. Okay? O, subscribe lahat para ma-notify. Ready? Subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Tinatanong si Vice President Inday Sara Duterte ng media kung tatakbo ba siya sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. At ito po yung sagot ni VP Sara. Okay? Magre-react tayo dito. Anong sagot ni VP Sara kung siya ba ay tatakbo sa 2028? Play. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. So seryoso po niyang pinag-isipan kung siya pa po ay tatakbo sa 2028. Ako ang reaction ko dito, sana na Mr. Vice President, no, tumakbo ka. Kasi ikaw po ang kailangan ng taong bayan. Ikaw po yung isinisigaw ng taong bayan. Alam mo, Mr. Vice President, yung mga nagrarally, hindi nga umubra sila napahiya lang sila. Yung impeachment na po yung nangyari sa January 31, impeachment yun para ipa-impeach ka, Vice President. Pero imagine, Madam Vice President, maraming mga supporters mo doon na pumunta. Okay? Mga peke po yung mga taong nandun, Madam Vice President. So, ako, Madam Vice President, wag kang mawala ng pag-asa. Kasi mahal ka po ng taong, the majority of the Filipino people loves you to be the president in the 2028. Okay? So, kami po, taong bayan, naiintindihan po namin, Madam Vice President, na seryoso mong pinag-isipan ang tumakbong presidente sa 2028. Kasi po, hindi po biro ang pagiging presidente. Yan ang sabi po ni former President Duterte. Hindi po biro. Pero I don't know with Bongbong Marcos kasi sa tingin niya parang laro-laro lang siguro. I cannot speak for Bongbong Marcos. Pero the way I look at Bongbong Marcos, wala. Parang ini-enjoy niya ang pagka-presidente. Okay lang sa kanya, happy siya siya lang yung happy sa kanyang ginagawa. Kasi po, concert dito, concert doon, travel doon, travel dito. Pero ang taong bayan, hirap na hirap. 'Di ba? Siya lang yung masaya. Oy, VML TV, kumusta ka na diyan, ha? Ingat-ingat po kayo diyan sa EDSA. Nandiyan ka na ba sa EDSA ngayon, VML? 'Di ba? So, ako tama yung sinabi ni VP Sara na pinag-isipan talaga. Tama, seryosong pag-iisipan ito kasi po, especially if you are serious enough kung papaano mo palalawigin yung bansang Pilipinas. Sabi nga ni former President Duterte dati, mahirap. Kasi binigay niya ang lahat. He is very passionate sa kanyang pagka-presidente. Kaya nga utang sa atin na meron tayong presidente na ganyan. Binuhos niya ang kanyang, alam niyo sa totoo lang, buhis buhay po ang ginawa ni Tatay Digong nung naging presidente.
inilaan niya ang kanyang sarili. Kaya ako, naiintindihan ko si VP Sara, bakit seryoso niyang pinag-isipan ito. Kasi, yes, walang problema. Mananalo si VP Sara, walang problema. Mananalo siya kasi marami siyang supporters. Pero hindi lang dyan ang nagtatapos ang problema. Kapag ikaw ay magiging presidente na, marami pa rin mga kritiko. Babantayan ka pa rin ng mga kalaban. Ikaw bilang presidente, ang takbo ng utak mo, maging umunlad ang bansa natin. Pero meron pa rin who wants to pull you down. Yung mga inggit, kritisismo. Diba? Kaya mahirap. Pinag-isipan talaga ni VP Sara yan. Ano ang mangyari? O piliin na lang na ba ni VP Sara na wag na lang akong tumakbo. I will just live a peaceful life. Parang ganun. Diba? Pwede rin. Patuloy. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa... Ako sa totoo lang, naaawa ako dito kay VP Sara. Hindi biro po ang tumakbong presidente. Kung sa iba, biro yun sa kanila, happy-happy lang, wala tayong magagawa. Pero ito kasi, kapag ito ang magiging presidente ng bansa natin, seryoso ito Marami talagang mangyari. Marami talagang, sabi ni Presidente, kung ako ang pipiliin yung maging presidente, this will be bloody. Di ba? Kasi ang mga Duterte kasi, ibang mag-isip ang mga Duterte. Iba sila. Kapag may sinasabi sila sa kanilang bibig, totohanin yan nila Kapag meron na silang nabitawang salita sa kanilang bibig, totohanin talaga yan. Trust me when I say that. Pusta ko pa yung buhay ko dyan. Mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo. Kita ko talaga sa mata ni VP Sara. The way she answers the question. Nag-iisip talaga. Coming from her heart. Hindi po biro ang pagiging presidente, sa totoo lang. Mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut. Kasi pinawasan ang kanyang budget. Di ba? Parang magmukha na hindi tumutulong si VP Sara. Di ba? Wais ng mga kalaban ni VP Sara Tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto, kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki
ng problema natin sa bayan. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa So ako hopefully tatakbo si VP Sara sa 2028. At tayong mga gustong maging presidente si VP Sara, tulungan po natin si VP Sara. Tulungan po natin, guys. Tulungan po natin. If gusto nyo ng pagbabago sa Pilipinas, Duterte lang ang makagawa dyan. Wala nang iba. Duterte lang talaga. Ipupusta ko buhay ko dyan. Basta mga Duterte lang. Duterte lang talaga. Yun lang sa akin. Okay?